Samantala ay iminungkahi ni Greenheart na sumali siya sa milisya, dahil sigurado siyang sa kakayahan nito ay makakarating siya sa antas ng Steel Axe sa paglipas ng panahon at pumayag si Brian sa kondisyon na sasali rin siya, kaso binanggit ni Greenheart na hindi siya pwede. Bukod pa rito ay sapat na para sa kanya ang magpatrolya sa mga kalye kasama siya, matapos sabihin iyon ay iminungkahi niyang ipagpatuloy ang pagpapatrolya at kinagabihan, habang pabalik sila mula sa pagpapatrolya, pagpasok nila sa kubo ay may nadatnan silang grupo. Tinanong ni Brian kung bakit hindi sila natutulog at binanggit ng pinuno sa kanya na may trabaho siya para sa kanilang dalawa, na maaaring magpataas sa kanila bilang mga kabalyero at medyo nalito si Brian at pagkatapos, sinabi ng lalaki na ang kanyang tiyuhin ay katulong ng duke at iniutos nitong takutin ang ika-4 na prinsipe dahil nagpakita ito ng kawalang galang sa duke. Natakot si Greenheart at tinanong kung gusto ba nilang patayin ito at nilinaw ng lalaki na hindi. Pagkatapos ng lahat na kung gagawin nila iyon, ang duke ang mananagot sa mga kahihinatnan kaso kailangan nilang sunugin ang kamalig upang mawalan sila ng supply at mapilitang magmakaawa sa kuta. Si Greenheart na may konsensya pa ay tutol dito at nagtanong kung alam ba nila ang nangyari 2 taon na ang nakalipas nang walang makain ang mga tao, at kahit papaano ay nagpapakita siya ng pagkatao at wala itong pakialam sa iba. Ngunit pagkatapos ay tinanong ni Brian kung paano sila makakapasok sa kastilyo kung kakaunti sila. Ngayon lang nila napansin na sinabi niyang kakaunti sila pero ayos lang iyon, tinanong ng pinuno kung hindi ba niya nabanggit ang isang abandonadong balon na konektado sa mga lagusan ng kastilyo, dahil iyon ang gagamitin nila para makarating sa hardin. Matapos iyon ay muli siyang tinanong at si Greenheart kahit natatakot ay tumanggi at sinabing baliw sila. Pinagsabihan niya sila sa kanilang ginagawa at dahil gusto nilang maging mga kabalyero at malinaw na hindi ito ang gagawin ng isang kabalyero. Ipinapaalala niya na ang tungkulin ng isang tao ay labanan ang kawalan ng katarungan ng hindi natatakot sa kapangyarihan at protektahan ang mahina. Napangiti si Brian nang marinig ito at gayunpaman, napagod ang isang lalaki sa pakikinig at sinaksak siya mula sa likod. Matapos gawin iyon ay binalaan niya si Brian na makipagtulungan kung hindi ay matatapos siya tulad ng kanyang kaibigan, kakakilala pa lang natin sa kanya ay nawala na siya at ganito sila dumaan sa mga lagusan, habang naglalakad ay naalala ni Brian kung paano niya nakilala si Greenheart. Pareho silang napili para mamuno sa pagpapatrolya, pati na rin kung paano sila napiling mga kapitan at sabay nilang sinisindihan ang tore at naalala rin niya ang sinabi tungkol sa kanyang kakayahan at na sa pamamagitan nito ay makakamit niya ang pagkilala ng prinsipe, dahil ang pagiging kabalyero ang matagal ng pangarap ni Brian, ngunit masaya na siya sa pagpapatrolya ng mga kalye kasama si Greenheart. Sa ganitong paraan ay nakarating sila sa hardin at napansin ni Brian ang isang uri ng makina. Sinabi ng pinunong kabalyero kanina na hindi niya alam iyon at ipagpatuloy lang ang paggalaw at dumaan silang lahat sa isang pinto at nakarating sa kwartel. Tinanong ng pinuno si Brian kung paano makarating sa imbakan. Iginiit niya na tatawid sila sa pinto, lumiko at makarating sa kusina kung saan matatagpuan ang imbakan at isa-isa silang umusad upang hindi makita at pagdating sa kusina, napansin ni Brian ang sandata ng bantay na nasa unahan niya. Nang makita niyang nasa likod ang pinuno ay hinintay niyang makadaan sila sa isa sa mga sulo. Nang dumaan ang pinuno malapit dito ay pumikit ito sandali at sinamantala ni Brian ang sandaling iyon para hawakan ang nasa unahan niya at tumalon pababa sa hagdan. Bumababa ang pinuno sa imbakan at nakita ang patay na kabalyero at si Brian na may hawak na espada. Sa isang tingin na puno ng tapang ay sinabi ng pinuno na mamamatay siya habang mas maraming lalaki ang pumapalibot sa kanya. Gayunpaman may isang naiwan sa pintuan. Pinagmasdan ni Brian ang lahat at nang magsimula ang laban ay ipinakita niyang talagang may talento siya, hindi lang siya nagbablock ng mga atake at iniiwasan din niya ang mga ito at gumanti, bukod pa rito ay may karanasan siya sa pakikipaglaban ng mano-mano. Lahat ay napatay ngunit natira pa ang pinuno at nagkaroon ng lakas ng loob si Brian habang naaalala ang mga sinabi ni Greenheart, kung paano nila planong sumali sa milisya at maging mga kabalyero ng prinsipe at nagsimula ang laban kung saan gumagamit ang pinuno ng 2 espada, ngunit hindi iyon sapat at malapit na sana siyang makabawi nang ang naiiwan sa pinto ay umatake at sinaksak ang kanyang balikat. Napagtanto ni Brian na hindi siya kabilang sa patrol at nang magpakilala ito ay nalaman na siya si Lord Viper, ang kilalang kabalyero ng kuta ng Largo at binanggit nitong ipinadala siya ng duke at gagamitin nila si Brian upang ibintang ang lahat sa kanya. Hindi niya ito papayagan at pareho silang humanda sa kanilang posisyon sa pakikipaglaban,
Ngayon ay magsisimula na ang tunay na laban at lumapit si Brian ngunit puro hiwa lamang ang natanggap niya. Malapit na siyang tapusin ni Lord Viper ngunit hiniling ng pinuno na siya na ang tatapos kay Brian. Itinabi nito ang espada at sinabing magmadali siya at hinawakan siya ng pinuno at humingi ng tawad si Brian kay Greenheart dahil hindi niya ito may paghihiganti. Ngunit dito na dumating si Ruiz Sr. at ginamit ni Lord Viper ang kanyang kapa upang itago ang espada, ngunit iniwasan ito ni Ruiz Sr. at pinutol ang kanyang braso at tinawag silang maruruming daga ng kanal, at iniutos na alisin nila ang kanilang mga kamay sa kanyang pagkain. Kinabukasan ay nagising si Brian sa kama at nasa tabi niya sina Roland at ang kanyang grupo. Sinubukan ni Brian na bumangon ngunit pinayuhan siya ng ating bida na magpahinga na lang, at binanggit na alam niya ang ginawa nito. Bilang pagkilala sa kanyang katapangan at nagpasalamat siya sa ngalan ng buong bayan, itinanggi ni Brian na may ginawa siya at ibinigay ang lahat ng credit sa kanyang kaibigan na si Galgo. Ipinaliwanag ni Roland na alam na niya iyon dahil si Hillsmate na kilala bilang Scar, ay umamin sa lahat ng siya ay pinahirapan. Sinabi niya kay Brian na huwag mag-alala, at nangakong bibigyan si Greenheart ng marangal na libing at aalagaan ang kanyang pamilya at pagkarinig nito ay tinanong ni Brian kung nasaan si Scar, binanggit ng bida na buhay pa ito at mayroon pa silang isang kabalyero mula sa Largo. Matapos iyon ay idinagdag niyang magpahinga muna siya at nangako sa kanyang apelyido na tatanggap sila ng nararapat na parusa. Dagdag pa ay sinabi niyang naitalaga na niya ang mga bagong posisyon sa patrol, ngunit kapag natapos ang Demon Moon ay ipagdiriwang nila ang kanyang pagtatalaga. Tinanong ni Brian kung ano ang ibig sabihin nito at sumagot si Roland na siya ay magiging kanyang kabalyero. Paglabas ng silid ay iginiit ni Barob sa ating bida na hindi magiging madali ang pagpaparusa sa dalawang iyon at tinanong ng bida kung bakit. Ipinaliwanag ng matanda na malamang nasangkot ang Duke Ryan ng kuta ng Largo. Dahil ang Hills na iyon ay pamangkin ni Boris at ang isa naman ay kabalyero ng Largo, kaya maaaring bayaran nila ang kapatawaran at sa sandaling iyon, dumating ang isang sundalo at nagsabing nais makikipagkita ni Baron Boris kay Roland. Naisip ng bida na napakagandang pagkakataon nito, kaya inutusan niya si Carter na hanapin si Nanwa upang gamutin ng palihim ang mga sugat ni Brian at pagdating sa bulwagan, umupo ang bida sa kanyang trono at tinanong ang dahilan ng pagbisita. Nagsimulang magsalita si Boris at humingi ng paumanhin sa ngalan ng kanyang pamangkin na si Hills at ng kabalyero ng Kanto Largo at bilang kabayaran, inalok niya ang 50 gintong dragon at matapos marinig ang lahat ng imbentong dahilan ni Boris, tinanong ng bida kung ipinapahiwatig ba nito na si Duke Ryan ang nagplano ng lahat ng iyon. Agad itong itinanggi ni Boris at pagkatapos ay tinanong ni Roland kung baka gawa iyon ng kapitan ng gwardya ng Duke. Dahil dito si Viper ang sinisi ni Boris at ipinaliwanag na tapat ang Duke sa maharlikang pamilya at hinding-hindi nito pahihintulutan ang ganitong bagay. Sumagot ang bida na magtitiwala siya sa Duke at itinuturing na ang ginawa ng kanyang pamangkin ay isang personal na aksyon lamang. Nagpasalamat si Boris at tinanong kung ano pa ang maaari niyang gawin, ngunit sinabi ni Roland na siya na mismo ang maglilinis ng kalat ng Duke. Ipinahayag niya na si Viper na kabalyero ng Largo, kasama si Hillsmith na kilala bilang Scar na miyembro ng patrol ay pumatay ng isang kasamahan at pumasok ng palihim at nagtangkang patayin siya, kaya agad silang hahatulan ng kamatayang bitay. Nabigla si Boris sa narinig at iginiit niyang pinapatawad ng Diyos ang mga krimen ng Maharlika, ngunit sumagot si Roland na kung gusto nila ang kapatawaran ng Diyos ay ipapadala niya sila roon para matanggap nila ito, talagang napakagandang sagot iyon. Bukod pa rito bilang administrador ng bayang nasa hangganan ay tungkulin ni Boris na dumalo sa pagpapatupad ng parusa, bagay na lalo siyang nagpapagulo at ikinainis at sa ganitong paraan ay nagtipon ang lahat upang panoorin ang pagbitay, binanggit ang mga krimen na ginawa noong nakaraang gabi at kung paano sila nadiskubre ni na Brian at Greenheart. Dahil sa kanila ay walang mawawalan ng pagkain at ang kanilang sakripisyo ay karapat-dapat sa buong paggalang, kaya parehong kinilalang mga bayani at ginawang kabalyero, at idinaos ang isang malaking libing para kay Greenheart. Ngayon sa gabi ay nagpasalamat si Roland kay Riser sa pagligtas ng mga supply, binanggit niyang wala lang iyon at kailangan din niyang gawin iyon dahil dito siya kumakain ng libre at hindi inaasahan ng bida ang ganoong kabutihan mula sa kanya. Binanggit niyang patuloy siyang tinatanong ni Carter kung kumuha ba siya ng expert para sa ganitong mga sitwasyon, at sinagot niya na ang ekspertong iyon ay mananatili pa ring lihim.
Binanggit ni Riser na hindi siya mas magaling kaysa sa isang kabalyero at bilang isang mangkukulam ay may sarili siyang mga paraan para ipagtanggol ang sarili. Alam ng bida na maaaring mangyari muli ito kaya tinanong niya si Senyor kung nais ba niyang manatili bilang lihim na tagapagbantay kapalit ng 2 gintong dragon kada buwan at may bayad na bakasyon. Ang ganda ng alok na trabaho kaso hindi alam ni Luis Senyor kung ano ang bakasyon at ipinaliwanag na ito ay mga araw na pahinga kung saan patuloy pa rin siyang sumasahod. Ngumiti si Riser at sinabing hindi niya iyon naiintindihan at ngayon ay nagbitay siya ng isang kabalyero at pamangkin ng isang maharlika sa ngalan ng Diyos. Ngunit sinusuway din niya ang kalooban ng Diyos sa pagligtas kay Ana at pagprotekta kay Nana. Tinanong siya kung ano ang ibig sabihin ng pagiging Diyos para sa kanya, sumagot ang bida na hindi ang Diyos ang pumapatay sa mga mangkukulam kundi ang simbahan at pareho nilang alam na inosente ang mga ito kaya niya sila niligtas. Patuloy ang krimen at ang batas ay para sa lahat at ang kaibahan ay kung sino ang pinoprotektahan ng batas, at ginagawa lamang niya ang sa tingin niya ay pinakamabuti para sa kanyang bayan. Sa huli ay sinabi niyang maiintindihan ng isang Diyos ang kanyang mga ginawa ngunit kung hindi iyon isang Diyos at sa ibang araw ay makikita si Brian na banibisita si Greenhot at ikinwento niyang natupad niya ang kanyang pangarap at gagawin silang mga kabalyero ng prinsipe pagkatapos ng Demon Moon. Sinabi rin niyang isang mangkukulam ang nagligtas sa kanya, protektahan nilang lahat ang kanilang bayan at protektahan din niya ang lugar na iyon para sa kanya at sa wakas ay nagpaalam siya sa kanyang matalik na kaibigan.